Gabi po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng aking pilgrimage na pinuntahan nung nakaraang linggo, yung mga kasama ko sa pilgrimage, iisa ang hamon na ibinigay ko sa kanila. Sabi ko, oo, nakita ninyo ang simula, nakapunta kayo sa lugar na simula ng ating pananampalataya. Nakita ninyo at nahalikan ninyo yung mga lugar na mga mahalaga sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kung saan siya isinilang, kung saan siya inilibing, kung saan siya ipinako. Ngunit ang hamon sa inyo, hindi lamang na ma-inspire kayo sa inyong pananampalataya. Sabi ko sa kanila, siguro ang pinakamalaking hamon na pwede nating magawa ay papaano natin ikukwento sa iba ang ating karanasan dito sa Holy Land. Dahil po, ang paraan ng ating pagkukwento sa kanila, pwede nilang magustuhang pumunta doon, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil gustong makita lang ang lugar. Sa bawat pilgrimage na pinupuntahan natin, ang ating ikinukwento, hindi lamang ang karanasan natin kung gaano kaganda ang lugar, kundi ang ating ikinukwento sa ibang mga tao kung papaano lumago ang ating pananampalataya at kung papaano ito nakatulong sa atin bilang Kristiyano. Kaya sabi ko sa kanila, ang hamon sa inyo, ikwento sa ibang mga tao ang inyong karanasan sa Holy Land. Hindi ang magagandang lugar, kundi kung papaano ito naging bahagi ng inyong buhay. Kung papaano ito nagbigay ng liwanag sa inyong pananampalataya. At siguro, ito rin po ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Ang bawat ginagawa natin bilang Kristiyano, ang mga bagay na ating ginagawa sa ating buhay, ginagawa natin ito para sa Diyos. Kahit sabihin natin ang ginagawa natin ay labas sa mga gawain sa simbahan, lahat pa rin ito ay para sa Diyos. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng matapat, ginagawa mo ito dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay inaalagaan mo ang iyong pamilya na binigay sa iyo ng Diyos, inaalagaan mo ang iyong mga anak, iginugugol mo ang iyong buhay para sa kanila, ginagawa mo ito para sa Diyos. Yun nga lang, sa ating paggawa ng ganito, nakikita ng ibang mga tao, hindi lamang ang paraan ng ating pagmamahal sa Diyos, kundi ang liwanag ng pagmamahal ng Diyos na nasa sa atin. At yun po ang ibinabahagi natin sa ibang mga tao. Yun po ang ipinakikita natin sa ibang mga tao. Ito siguro ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niya sa kanyang mga alagad sa mga tao, walang ilaw na hindi nilalagay sa kanyang patungan. Ang ilaw, sinisindihan, pero hindi tinatakluban, hindi itinatago. Ang ilaw na sinisindihan, inilalagay sa kanyang patungan upang makita ng lahat ng mga tao. In the same way, ang bawat mabuting gawa natin, ang bawat magandang karanasan natin, hindi ipinagmamayabang, kundi ibinabahagi at ikinekwento sa ibang mga tao upang malaman nila kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Ibinabahagi sa ibang tao upang malaman nila kung papaano tayo lumago sa ating pananampalataya dahil dito.